Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel. It's Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at eto na nga, may nasampulan na po na mga kongresista mga kababayan na kung saan ay may makukulong na po ba, no? Na mga sangkot dito po sa flood control projects mga kababayan, no? May makukulong na po ba na mga politiko? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so yan, na nakikita ninyo ngayon ay walang iba kundi si Secretary Dizon mga kababayan. At ito nga po, sabi niya dito, no? DPWH Ombudsman file graft cases over ghost and substandard projects. Firm link to Representative Eric Yap included in probe mga kababayan. The Department of Public Works and Highways together with the Office of the Ombudsman and the Independent Commission for Infrastructure or ICI mga kababayan has filed graft and malversation cases involving alleged ghosts and substandard projects in La Union and Davao Occidental. The complaints include DPWH regional officials and contractors, Silver Wolves Construction and St. Timothy Construction na naman. Diskaya na naman mga kababayan. Talagang makikita natin no, yung lalim no, ng koneksyon netong Diskaya. Kaya siguro ang hirap nila kumante. Kasi ang dami talaga mga may mga kongresistang madadawit at mga politician, mga kababayan, kongresista, senador, no, baka meron pang mas mababa dyan, mga kababayan, no? Oh, St. Timothy Construction with Representative Eric Yap named as a person of interest. This forms part of the administration's intensified crackdown on corruption in infrastructure. Okay? Grabe, mga kababayan. Parang nakakalula na masyado yung connection ng mga Diskaya dito po sa mga politiko. Kung titignan kasi natin maigi mga kababayan, no, parang number one contact sila ng mga politiko at talagang nagkalat ang kanilang mga project sa buong Pilipinas mga kababayan. Diba? Parang kilalang kilala sila eh. Siguro parang pag may kailangan itong mga politiko na to, no? Sila yung unang kokontakin, parang ganoon. Alam na alam nila kung sino yung pwedeng lapitan. No, itong mga politiko na to, mga babayan, 'di ba? O ito, panoorin natin yung balita tungkol diyan. Okay, so tara. Nagsampa ng reklamo sa Ombudsman si Public Works Secretary Vince Dizon kaugnay ng umano'y maanumalyang mga flood control project sa La Union at Davao Occidental. Nako, dawit na naman, pati Davao, mga babayan. Itinuturong sangkot dyan ang 3 kongresista dahil sa conflict of interest umano. Nakatutok si Salima Refran. 3 kongresista, mga kababayan. Tatlong kongresista ang tinukoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla bilang persons of interest dahil sa may conflict of interest umano sa ilang flood control project. Una, si Benguet Representative Eric Yap na naging chairperson rin noon ng makapangyarihang House Appropriations Committee. Silver Wolves Construction Corporation. So parang may background din siya, mga babayan. A person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly. But so parang to, mga babayan? Contractor. Contractor, mga babayan. No, tigas. Tigas. But there's reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company. Dawit din ang kapatid ni Yap na si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap
at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Bulacan na naman. Parang napaka-notorious ng Bulacan pagdating sa mga flood control projects. Bakit ba sa Bulacan lahat bumabagsak yung flood control projects na yan? Dahil ba mas malapit lang? Ayon kay Ombudsman Remulla, sila ang lumabas sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng hindi bababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. Kundi 2020 at 2019. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Nako, 2020 or 2019, mga kababayan. Oh, sino ba ang administrasyon niyan? No? Ngayon ninyo sabihin na walang korupsyon noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Di ba, mga kababayan? Kaya ba ayaw ninyo mabuksan yung 2016 hanggang 2022 sa hearing ng Senado? Kaya ba ang gusto ninyo ay nakapokus lang kayo sa 2022 pataas? Dahil ayaw ninyo masira yung administrasyon ng dating Pangulong Duterte? Dahil makikita na sa panahon niya talamak talaga ang korupsyon? Problema kasi, mga babaeng, gusto nilang ituro, no? Gusto nilang idiin na ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos ay corrupt. Di ba? Makikita ninyo yan doon sa mga sinasabi na itong mga DDS. Pero kung titignan ninyo maigi, parang may pinagtatakpan, no? Bakit ayaw ninyong i-open yung 2016 hanggang 2022? Dahil ba baka may matuklasan? Ganon? Kasi ito, 2020 or 2019, mga babayan. Sino ba nakaupo niyan? Diba? Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Oh. Ipakikisuyo ng Ombudsman sa AMLC na humingi sa Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng 3 persons of interest. Ang Silver Wolves Construction Corporation na iniuugnay kay Congressman Eric Yap ay kasama rin sa inireklamo ni DPWH Secretary Vince Dizon para sa graft at malversation through falsification sa Office of the Ombudsman. Dahil ito sa substandard umanong dike sa Bawang La Union na nagkakahalaga ng halos 180 million pesos. Nang inspeksyonin, nakitang props lang ang tubo na ginamit sa dike. Ang St. Kundi ba talagang sa laula yung mga yan? Yan po nilalagay na tubo na yan, mga kababayan. Drain pipe po yan. No? Ibig sabihin, yung mga tubig na nanggagaling doon sa likod ng dike, no, yung tubig na naiipon na nasisipsip ng lupa, diyan po supposedly dapat lalabas yan sa mga drains. Diyan sa mga tubo na yan. Kaya kung titignan ninyo, yung mga dike natin, yung mga dike, yung mga pangharang na yan sa ilog, may mga tubo yan, no, na nakausli. Diyan po dapat lalabas ang tubig. Paano lalabas ang tubig kung display lang yan? Kung nakatuhog lang yan. Tapos may cover pa. Palakpakan. No? Ang mga hinayupak na gumawa niyan. Timothy Construction naman ng mga Diskaya ang inireklamo para sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Napanood ko to, mga babayan. Ito ata yung pilit nilang tinatapos. No? Kasi sabi nung engineer dyan, matagal na raw nilang ginagawa yan. No? Pero may mga pictures na walang ginagawa dyan. A week before. No, nung sila ay mag-mobilize para habulin na magawa yung project niya. Imagine ninyo yan. Kung hindi pa nagsalita yung Pangulo natin na imbestigahan yung mga flood control projects na yan, goodbye na dito sa mga proyekto na to. Kung
saan lubos na nadismaya noon si Dizon ng inspeksyonin. 20 DPWH personnel rin ang nahaharap sa mga reklamo. Sinaksihan Ngayon nyo sabihin na walang nakakasuhang malalaking tao. Bakit puro maliliit na isda lang? O eto na, may kongresista na. O, sige nga. Next na sasabihin ng mga yan, ipakulong ninyo yan. Antay lang, hindi ganun kabilis. Relax. ng filing ni ICI Chairperson, retired Justice Andres Reyes Jr. It's a case for malversation of public funds with falsification of public documents. No, it is not. Ibig sabihin, pamemeke ng mga dokumento, mga kababayan. Ang ginagawa kasi nila, no, pinapalabas silang completed na yung project, no, pero hindi pa talaga completed. 'Di ba? So, parang pinipeke nila lahat ng mga dokumento niyan para makasingil na sila. Unpayable, no? And it holds a similar penalty as the other cases, which is life imprisonment. Eto. With falsification of public documents. Non-bailable daw, mga babayan, ha? No, it is non-bailable, no? And it holds a similar penalty as the other cases, which is life imprisonment. Nako, habang buhay ka na. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang mga reklamo ay diretso na sa preliminary investigation. No. Sinusubukan kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng magkapatid na Yap at ni Plato. Samantala, sinabi kanina ni ICI Chair Andres Reyes na pag-aaralan pa raw nila ang pagsasagawa ng live stream ng kanilang mga hearing. Okay, so yan sa live stream na yan, mga babayan. Okay, so ito pa, mga babayan, may dagdag na rin natin, no? Ito pong mula dito sa Bilyonaryo News Channel, mga babayan. Alright? So tara, let's go. May mga nasampulan na naman na ang DPWH na mga opisyal nito na sangkot umano sa flood control scandal. Nagbabalik si Joan Manalo live mula sa Office of the Ombudsman. Sino-sino naman ang mga kinasuhan ngayon, Joan? Kurina, formal na nga naghain ng reklamo ang DPWH dito sa opisina ng Ombudsman ngayong araw. Kasunod ito ng mga naging rekomendasyon ng ICI. Mga bandang alas 4 ng hapon, dumating dito si DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Chairperson Justice Andres Reyes para sampahan ng reklamo ang 20 incumbent officials ng DPWH sa Davao Occidental at La Union na sinasabing sangkot sa mga maanumalyang flood control projects sa lugar. Kasama rin sa mga inireklamo ang Silver Wolves Construction Corporation na kontraktor ng La Union Substandard Flood Control Project na may kabuuang halaga na 179.5 million pesos. Inireklamo rin ang St. Timothy Construction na pagmamay-ari ng pamilyang Diskaya na kontraktor naman ng Davao Occidental Ghost Flood Control Project na nagkakahalagang 96.5 million pesos. Maaari silang humarap sa mga kaso ng malversation of public funds through falsification of public documents. Hindi na raw dadaan sa evaluation at fact-finding ang mga nasabing reklamo dahil verified petition na ito at na-vet na ang lahat ng dokumento ng DPWH at ICI. Ayon din kay Remulla, tinitignan na raw nila bilang persons of interest ang magkapatid na sina Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Napag-alaman kasi sa kanilang unang pagsisiyasat na beneficial owner raw ng Silver Wolves Construction Corporation si Eric Yap. He divested from it a few years ago, supposedly, but there's reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest, also punishable also under Republic Act 3019. Habang lumalabas naman daw sa AMLAC records na nakatanggap ng pera mula sa mga Diskaya si Edvic Yap. Kaya ire-request na rin daw ng Ombudsman na i-freeze muna ang assets ni Eric Yap. Yes. Actually, marami ng pending ngayon sa AMLAC na freeze orders. May nang ka-file lang sa Court of Appeals. And we will do that. Well, as soon as possible, kasi person of interest na siya. And may complaint na. Then we will just transmit the cover page
to the AMLAC. Dagdag pa ni Remulla, sinusubukan daw kasi nilang itago yung mga ganitong impormasyon, kaya hahalungkatin daw nila ito sa Office of the Ombudsman sa kanilang magiging investigasyon. At bukod pa sa mga yap, nabanggit din ni Remulla kanina na papaimbestigahan na nila ang kaugnayan ni Davao Occidental Representative Claude Bautista sa Ghost Flood Control Project naman sa Davao Oriental, dahil may mga alegasyon din na link siya dito. At nabanggit din si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito na nakatanggap din umano ng pera mula sa mga diskaya ayon sa records ng AMLAC. At yan ang muna latest mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa'yo, Corina. Okay, John, anong ibig sabihin nito? Habang sila ay nakasuhan na, are they suspended while the case is ongoing, o tuloy-tuloy pa rin ang kanilang panunungkulan sa DPWH? Sabi kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon, Corina, na eventually i-order nila yung dismissal nitong mga DPWH officials na hinaina na nga ng reklamo ng DPWH dito sa Ombudsman. At patuloy daw sila na mag-update sa magiging daloy o proseso ng kaso dito sa Office of the Ombudsman. Corina. Alright, saya mga kababayan, Grabe. Dumadami lalo ang mga makakalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Okay, so yan muli. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and now.